Kaya basahin ko sa inyo sa wikang Tagalog mga kapatid. Malakay chapter 3 verse 8 hanggang 10. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo na nga sumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninanakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako. Ngayon, sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durangawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Manalangin tayo. Dakil at mabaging Diyos, nabasa na po Panginoon ang iyong salita na gagamitin namin Panginoon sa pangangaral sa araw na ito. Dalangin ko Panginoon na ikaw ang maglangis sa iyong lingkod Panginoon, magpadala ka ng mga gandang rema upang may asik kumaigi Panginoon ang iyong salita sa bawat isa na ikakalago at ikakaunlad ng aming pananampalataya. Lord, ikaw na rin po ang mag-bless sa bawat kamay na nagbibigay Panginoon. Ikaw ang magbalik sa kanilang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. At maraming salamat Panginoon sa lahat ng iyong gagawin. At ikaw, sa iyo lang namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. At malaya na po tayong makakaupo. So ang ating topic ngayon sa umagang ito mga kapatid ay napamagatang why what is the reason why you give you do ano ang rason bakit tayo nagbibigay ng ating ikapo at alay mga kapatid. So kung titignan po natin, ito po ay isa sa mga mainit na talakayan ngayon sa anumang mga denomination. No? Mainit na talakayan po ito, yung tinatawag na tithes and offering. Marami pong nagsasabi, nung ako po ay nag-post ng survey mga kapatid patungkol sa why do you give your tithes and offering, ay marami pong nagsabi na sila po ay nagbibigay ng kanilang tithes dahil sa ito ay utos ng Diyos. So kung titignan naman po natin mga kapatid, totoo naman, di ba? Utos naman ng Panginoon na tayo po ay magbigay ng 10 bahagi. At sinabi naman po ng iba, because this is the law of Moses. Ito ay batas na ay pinatupad ni Moses nung panahon niya. So ang tanong mga kapatid, bakit kaya? No, bakit nga ba tayo ay kailangan magbigay ng tithes and offering? So, ang sabi ko mga kapatid, sa aking mga kapatid, pagkaunawa, ay hindi naman po talaga masabi natin na tawag nito yung tinatawag na ano ba talaga ang dahilan nyo? Bakit kayo nagbibigay ng iyong tithes? So, kung nagbibigay kayo dahil sa batas ni Moises, ito po mga kapatid ay parang hindi na po siya magandang pakinggan. For me akin pong ipapasa sa inyo ang para sa aking na doktrina lang mga kapatid. Hindi naman po kami pare-parehas ng doktrina ng mga pastor. So sa akin mga kapatid, iba po yung aking pagkaunawa dito. Kasi kung ikaw ay nagbibigay ng iyong ikapo dahil ito ay batas, ito ay utos, sabihin ko po sa inyo wala na pong pagpapala doon. Wala pong pagpapala doon. Kung ikaw ay nagbibigay ng iyong tithes dahil utos. Kasi ang Panginoon mga kapatid, nagbigay po ng free will yan eh. Nasaan ang free will kung ikaw ay napipilitan? Di ba sabi nga sa Book of Corinthians mga kapatid, ikaw ay magbigay ayon sa pinasya ng iyong puso. So kung sasabihin natin mga kapatid na mandatory ang tithes, ito po mga kapatid ay parang tinatanggal na natin yung blessing. Kasi paano ba masabi na free will tayo? Nasa kalooban tayo ng Panginoon kung ikaw ay napipilitan. So alisin po natin ang mind na yon, ang kaisipan na yon. At ang iba naman mga kapatid, dahil sa naisip nga rin nila ito, na nawawala yung blessing dahil mandatory na siya. Kaya sabi ng iba, sa New Testament wala nang tithes.
Pero sabihin ko sa inyo mga kapatid, meron po. Meron po sa New Testament ang tithes. Ang Panginoong Hesukristo sabi nga doon maigi nga, kayo ay nagbibigay ng ikasampung bahagi. Pero huwag niyong kakalimutan yung mas mahalaga. Ibig sabihin mga kapatid, meron pang mas mahalaga na huwag natin kakalimutan. Pero hindi sinabi ng Panginoon na huwag na kayo mag-tithes. Hindi po. Kasi nga, ang sabi sa Book of Malakay, ito po ay pagkain ng mga nagtatrabaho sa loob ng simbahan. So, sa loob ng templo. Ito po ay kanilang pangkain. So, hindi ko sinasabi mga kapatid na bawal mag-tithes. Hindi po. Ang sinasabi ko rito, ang pinapaunawa ko sa inyo mga kapatid, ang pagbibigay po ng tithes, ay huwag niyong ilagay sa inyong isip na ito po ay mandatory o kaya ito po ay batas. Kasi bago mga kapatid naglunsad ng batas si Moises, ginagawa na po ito ni Abraham. Because of faith. So ang gusto kong ipasa sa inyo mga kapatid, kaya tayo nagbibigay dahil sa ating pananampalataya. Nananampalataya tayo doon sa sinabi ng Panginoon na subukan nyo ako kung hindi ko bubuksan ang durangawan ng langit. So ano ba yung durangawan? Bintana. So bakit bintana ang ginamit mga kapatid? Dahil pag bintana, marami kang pwedeng pagpadaanan. Marami kang pwedeng tinatawag na pwede mong ipadaan sa maraming sulok. Kasi sa loob ng bahay mga kapatid, mas marami ang bintana kaysa pintuan. Kaya bintana ang ginamit doon mga kapatid. At ang maganda pa rito, walang sukat kalalagyan. Di ba? So, according naman sa Book of Matthew mga kapatid, may sinasabi din doon na kayo ay pagpapalain ayon sa sukat ng inyong takalan. So, ano ang takalan mga kapatid? So, pagpatungkol po kasi doon sa tinatawag natin na batas, wala pong takalan doon. Wala pong takalan na nangyayari. At ang sinasabi kasing takalan doon mga kapatid, kung gaano ka katapat sa pagbibigay. Kung gaano ba katapat ang puso mo. Nagbibigay ka ba dahil napipilitan ka dahil sa utos? O nagbibigay ka dahil pinasya talaga ng puso mo? Alam niyo ba kung anong dahilan bakit nagkaroon po ng tithes sa pagbibigay? Alam niyo po ba kung anong pinaka-root nito mga kapatid? Bakit meron tayong 10% na tithes, yung tinatawag na ikasampung bahagi ng ating kita? Ang pinaka-root po nito mga kapatid ay upang magkaroon po tayo ng pantay-pantay na pagbibigay. Pastor, paano naging pantay-pantay? Yung tithes niya 100, yung tithes ko 1,000. Hindi na pantay? Pantay po yun. Bakit siya nag-tithes ng 1,000? Dahil kumita siya ng 10,000. Bakit siya nag-tithes ng 100? Dahil kumita siya ng 1,000. Hindi na pantay mga kapatid kung yung nag-tithes ng 1,000 ay tutularin nung kumita ng 1,000. Di wala nang naiwan sa kanya. Di ba? Kaya yun po ang rason kung bakit meron pong 10% o bakit meron pong tithes. Kasi po, para tayo po ay magkaroon ng pantay-pantay na pagbibigay. Kasi po, nung panahon po ni Cain at ni Abel, sila na po ay naghahandog Nagbibigay na sila sa Panginoon. Ngunit, hindi pantay. Bakit? Yung ibinibigay ni Cain ay yung mga tira-tira niyang mga gulay. Nagbibigay naman siya, di ba? Pero si Abel, mga kapatid, nagbibigay siya yung pinakamaganda. Ngayon, mga kapatid, parehas naman silang nagbigay. Pero kung titignan natin, hindi pantay. Kaya ngayon, mga kapatid, kaya nagkakaroon po ng 10% na pagbibigay sa ating mga tithes, mga kapatid, dahil para magkaroon po tayo ng pantay-pantay na pagbibigay. Ngayon, mga kapatid, yung sukatan doon, kung gaano ka ka-faithful doon sa kinita mo. Kasi nga, may sukatan na sinasabi ang Bible. Ngayon, kumita ka nga kaya nga sabi ng Bible, ang pagkatiwalaan sa maliit, pagkatiwalaan sa malaki. Kumita ka ng 100, hindi ka nag-tithes ng 10 pesos. 10 lang yun Paano ka ngayon pagkakatiwalaan ng Panginoon doon sa mas malaki? Di ba? So, kumita ka ng 1,000, hindi mo kayang ibigay yung 100. Paano ka pagkakatiwalaan ng Panginoon doon sa mas malaki? Kung doon pa lang sa maliit, ay hindi na natin kaya. Ngayon, humiling tayo, Lord, bigyan mo ako ng 1 million. Paano ka bibigyan ng Panginoon ng 1 million? Doon pa lang sa 100, hindi ka na mapagkakatiwalaan. Doon po mga kapatid, lumalabas yung
katapatan ng puso. Meron naman iba mga kapatid na sabi nila, saka na ako magbibigay pag malaki na yung kita ko. Paano ka nga pagpapalain? Di ba? Hanggang maulit-ulit na lang sasabihin mo, saka na lang ako magbibigay pag mas malaki pa ang kikitain ko, mas malaki. Wala talaga mga kapatid. Alam nyo ba, meron akong testimony sa inyo mga kapatid. Meron akong may share. May kakilala po ako na isang milyonarya. Milyonarya siya mga kapatid. At masyadong naantig ang puso ko doon sa kanyang sinabi. Sabi niya, gusto ko magpatayo ng church natin. Sabi ko, ang gandang plano. Pero ang pangit doon mga kapatid, sabi niya, kailangan mag-business muna ako. Pag pinagpala ng Diyos ang business ko, saka ko na lang papatayo ng church. Tingnan niyo mga kapatid, isipin niyo maigi, maganda yung kanyang motibo. Pero, para bang challenge niya ang Panginoon na paano mo ko pagpapala, paano kita papatayo ang Panginoon, wala pa naman akong pagpapala. Di ba? Ang gusto ng Panginoon mga kapatid, prove it. Mas magandang pakita muna natin sa Kanya bago tayo. In other words mga kapatid, gaya nung meron akong pinag-pray na tatakbong kapitan. Lala ko tuloy mga kapatid. May share ko lang, may dagdag ko lang. Itong kapitan na ito mga kapatid, 4 silang maglalaban. Ngayon, sabi ko sa kanya, dahil sa kaibigan ko naman siya, ipagpipray kita. Sabi ko, Kapitana, ipagpipray kita na manalo. Pero, ito muna ang magiging kondisyon. Kasi nga mga kapatid, mayroong nang ipinakita sa akin ng Panginoon na vision. Sabi ko sa kanya, bago magkaroon ng eleksyon, gawin mo muna yung 3 pangako mo sa Panginoon. Kasi pag gagawin mo yung 3 pangako mo sa Panginoon, mahihiya ang Panginoon na hindi tugunin ang iyong panalangin. Di ba? Parang ganito lang yan nagbayad ka na, di ba? Nagbayad ka na, imposible na hindi niya ibibigay yung binayaran mo. In other words, parang ganito ang pagkakabigkas ko mga kapatid, parang ipakita mo muna yung sakripisyo mo para sa Panginoon para ibigay ng Panginoon ang yung hinihingi. Huwag yung pangit kasi mga kapatid na hihingi ka sa Panginoon tapos saka mo lang ibibigay pag na-receive mo na. Ang tao mga kapatid pag nakahawak na nakakalimot na. Di ba? May kilala ba kayo? O pag nanalo ako, babalatuan kita. Pero nung nanalo, nakalimutan ka na. Di ba? So, ganun ang tao minsan mga kapatid. Nakakalimot na tayo pagdating na nandyan na sa atin. Para hindi tayo makalimot sa pangako natin sa Panginoon, unahan na natin ang Panginoon. At ang kagandahan doon mga kapatid, ang Diyos natin ay tapat. Pag sinabi niya, gagawin talaga ng Panginoon yan. Kaya sinabi doon mga kapatid, subukan niyo ako. Sabi ng Panginoon. Subukan natin siya. Kung kaya pa talaga niya. Pero ang katotohanan doon mga kapatid, kaya talaga niya. Kaya nga sinasabi niya, subukan natin siya. Kasi pag sinubukan natin siya, hindi tayo mapapahiya. At hindi rin ako maglalakas loob na mangaral sa inyo ng patungkol na ito kung hindi ko nasubukan. How many times mga kapatid, nasubukan ko ang kapangyarihan ng Diyos sa aming pagtatapat. At alam niyo ba, dumarating pa yung panahon na walang-wala kami. Pero hindi ibig sabihin na pag walang-wala kami, ay wala nang mangyayari. Kasi nung dumating sa amin ng walang-wala mga kapatid, doon namin nakikita talaga yung move ng Panginoon. Naalala ko tuloy ng mga kapatid, wala kaming bigas, wala kaming ulam, walang rekado. Pero may mga Bible study kami, kaya hindi ko magawang magtrabaho. Mag-sideline. Kaya sabi ko, unahin muna natin yung Bible study. Bible study kami mga kapatid ni Mrs. Pagbalik namin ng bahay, mayroong isang sakong bigas doon mga kapatid, hindi ko alam kung kanino galing. May mga damit-damit pa. Sabi ko iba ang Panginoon pag gumalaw. Iba ang Panginoon pag siya ang kikilos mga kapatid. Kaya sabi ng Bible magpakatapat tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos natin mga kapatid ay siya ang founder kung tinatawag natin ang faithfulness. Kung gaano ka-faithful, mas faithful ang Panginoon. Kaya nga may sinabi, may naalala ko patungkol sa faithfulness na yan Sabi doon, why do women cheat? And why men cheat? Bakit daw nagsasalisi? In other words, sumasalisi.
o gumagawa ng other part ang lalaki o babae? Sabi nung sumagot mga kapatid, dahil hindi nila nahanap ang tunay na pagmamahal. Kasi isipin mo naman bakit ka magloloko kung tunay na pagmamahal ang nararamdaman mo? Sabi doon, bakit daw siya na nagloko? Dahil hindi nila nahanap ang tunay na pagmamahal. At ang tunay na pagmamahal, mga kapatid, ay mahahanap lang natin sa Diyos. Sa Kanya lang natin makikita yung true faithfulness. Dahil nga ang tao, mga kapatid, alam nyo ba kung ano ba talaga tayo? According sa Bible, in Jeremiah, mga kapatid, the heart is the deceitful above all things. Ang puso natin ay sinungaling. Ito ang pinakasinungaling sa lahat, mga kapatid. May asawa ka na nga, nagkakaroon ka pa ng crush. May jowa ka na nga, tumitingin ka pa rin sa iba. Kasi nga, mangdadaya ang puso natin, mandaraya. Kaya kung hindi ang Diyos ang maghahari sa puso natin, mga kapatid, lagi tayong madadaya. Kaya sabi nga nila, kung maghahanap ka ng partner mo, ay yung parehas mong naglilingkod sa Diyos. Kasi kung ang Diyos ang nasa inyong pagitan, ang Diyos ang nasa inyong sentro, tunay na pagmamahal ang kalalabasan. Dahil nga ang Diyos tawag nga doon, Diyos ay pag-ibig. Kaya kung katapatan lang ang pag-uusapan, mga kapatid, wala na tayong ibang mahahanap pa kundi ang Diyos lamang. Kaya kung ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan, mga kapatid, kung katapatan pag-uusapan, pwede nating ang Panginoon, Lord, siya ang ibinigay mo sa akin Kaya pagkakatiwala ko sa sayo, Panginoon. Kahit hindi naman kami magkatabi ngayon, naniniwala ako na wala siyang gagawin dahil siya ang ibinigay mo sa akin. Ngayon, mga kapatid, hindi naman ang Diyos ang nagbigay sa inyo nun. Meron ka kayang garantiya na sabihin sa Panginoon yon? Hindi naman kayo, no? Kaya yun ang kagandahan, mga kapatid, kung kayong mag-asawa, ay isa ang inyong pananampalataya. Amen ba? May naalala tuloy ako, mga kapatid. Ang dami tuloy ako naalala pa tungkol dyan. Pero wag ko na siguro isama. Doon tayo sa faithfulness, mga kapatid. Kaya kung faithfulness ang pag-uusapan, yun po ang kagandahan. Kaya kung tayo po ay magbibigay sa Panginoon with faithfulness, mas faithful ang Panginoon na magbalik. Kaya kung sinabi ng Panginoon na subukan natin siya, subukan talaga natin siya. Kasi nga, hindi tayo matatalo kung susubukan natin ng Panginoon. Huwag lang doon sa huwag lang doon sa kalokohan na pagsubok. May naalala ko, sabi, Panginoon, bigyan mo pa ako ng maraming problema para marami pang blessing sa hinaharap. Nung dumating yung maraming problema, hindi na kinaya. Na-depress. Huwag naman tayong humingi ng problema, mga kapatid. Kasi meron kasi mga ngaral doon nagsabi, bawat problema na malalampasan natin na may pagpapala, hiniling niya na, Lord, bigyan mo ako ng maraming problema para meron maraming pagpapala. Totoo naman yung mga, pero huwag tayong humingi ng maraming problema, baka hindi natin kayanin. Di ba? Totoo, mga sinasabi doon na every trials, there's a blessing. Kung mapagtatagumpay mo ang bawat pagsubok, meron talagang blessing. Pero huwag tayong humingi ng pagsubok, mga kapatid. Ang sabi kasi ng Bible, subukan natin ang Panginoon. How many times na sinubukan ko ang Panginoon, mga kapatid, at until now, hindi pa nagpapabaya ang Diyos sa amin. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, sa 5 anak ko, sa 5 anak namin ni Mrs. ko, mga kapatid, wala pa sa kanilang na-confine sa ospital. Mula nung nagtiwala kami sa Diyos. Mrs. ko lang nako-confine. Bakit? Kasi pag nanganganak siya, hindi na pwede manganak sa bahay Di ba? Yun lang ang aming record sa ospital. At ito pa, mga kapatid, dahil sa laking tiwala namin sa Diyos, mga kapatid, wala pang bakuna ang mga anak namin. Hindi kami nagpapabakuna sa kanila. Bakit? Dahil nagtitiwala kami sa Diyos. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na huwag na kayo magpabakuna. Kasi magkakaiba tayo ng pananampalataya. Baka hindi nyo sukat yung pananampalataya namin. Kaya hindi ko rin kayo encourage yung ganun. Pero kung malaki ang pananampalataya nyo sa Diyos, gawin ninyo. Itiwala ninyo sa Diyos. Ngayon, anak namin doon, puro malulusog sila, mga kapatid. Kaya nga malilikot sila. Pero, nandun yung blessing ng Panginoon. Sa Kanya lang tayo magtiwala. At patungkol naman dito sa pagbibigay, mga kapatid, sa tithes and offering, pag tayo po ay magbigay, mga kapatid, seryosohin po natin.
At kung tayo mga kapatid ay magbibigay, huwag nyo naman pong ipasabit sa iba. Yung style na, ay, ikaw na lang maglagay doon. Huwag po. Kasi kung sino ang pupunta rito mga kapatid, na magbibigay ng kanyang alay at ikapo, siya ang pagpapalain ng Panginoon. Kasi kung basahin natin ang Bible, bring ye. Ikaw ang magdala. Hindi naman sinabi na ipadala mo sa iba. Kasi pag ipinadala mo sa iba, silang pagpapalain. Sayang yung pagpapala na dapat ay sa'yo. Di ba? Para bang ganito yun pila-pila. May tatanggap ng blessing doon sa pilahan. Yung plato mo ibinigay mo sa iba. Yung iba ang kakain. Parang ganun yun mga kapatid. Kaya sinabi ng Bible, bring ye, dalhin. Hindi sinabi ng Panginoon mga kapatid na bring the offering basket to the house. Hindi rin po yun. Wala tayong mababasa sa Bible na kinakailangan na yung offering basket ay ipupunta ko sa mga bahay ninyo. Pag may gumagawa ng mga kapatid, huwag kayo magbigay doon, walang pagpapala po doon. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible mga kapatid, ikaw mismo ang magdala doon sa storehouse. Doon sa lugar ng gawain. Amen ba? Nakakasap nyo pa ba ako mga kapatid? Nakita ko si Sister Emma. Sister Prima mga kapatid, may pumunta doon sa bahay nila na hihingi ng offering. At ang masaklap doon, sabi, Pentecostal sila. At sinabi pa na UPC. Tayo yun. Hindi naman natin ginagawa yun mga kapatid. Ang masaklap doon, napuntahan nila yung hipag ko. Sabi niya, yung bayaw ko, pastor yan sa UPC. Katuturo lang yan sa amin last week na bawal ang ganyan. Pero ngayon, ginagawa. Kaya sabi ko maganda at naituturo mga kapatid. Para hindi sila, ang masaklap doon, bakit ginamit pa yung pangalan natin? Kaya sabi ko, dapat pinicturan nyo at para mai-report ko ito. Ginamit talaga. Pentecostal daw sila, UPC. Kaya sabi ko mga kapatid, ingat-ingat po tayo. Kasi alam nyo ba, na merong sindikatong ganyan, na sila pa humihingi ng abuloy sa bahay-bahay, yun pala ay gagamitin nila sa kalokohan. So how can we sure na yung pupunta sa bahay natin na humihingi ng offering na sila daw ay ganito ganyan, meron pa sila sabi na para daw sila ay may pang-aral, sponsor ng ganito ganyan, ibibili ng gamit sa church. Meron naman tayong mga church. May mga sarili-sarili naman tayong simbahan. Ba't hindi na lang tayo tumulong? No? Nakakatulong tayo sa iba, pero sa sarili natin simbahan, hindi na nakakatulong. Pero medyo hindi balanse tignan. Di ba? Pero hindi ko na sinasabi mga na magdamot tayo. Pero maging mapanuri po tayo. Kasi baka yung tinutulungan natin ay sindikato. Ngayon nagiging part katuloy ng kanilang kalukuhan. Ang tawag doon yung para bagang may tawag doon nakalimutan ko lang mga kapatid, na isa ka na rin. Parang nagiging isa ka na rin sa kanila. So ingat po tayo sa mga ganyang mga bagay na gumagawa sa mundong ito. Kaya lagi natin tatandaan mga kapatid, ang pagbibigay po, ito po ay susi ng pagpapala. Pero siguraduhin natin mga kapatid na ang pinaglalagyan natin ay nasa tamang lugar. Kasi kung maling lugar ang paglalagyan mo, parang ganito yan nagtanim ka, doon sa gitna ng kalsada, tutubo kaya? Nasa maling lugar ang pagtataniman mo. Nagtanim ka, doon sa yung tinanim mo ay yung buto ng mais, itinanim mo sa dagat, mabubuhay kaya? Kaya ang pinakapunto ko rito, meron tamang lugar kung saan tayo maglalagay. Merong tamang lugar. Amen ba? Praise God. So, yan po mga kapatid, kung iisipin natin maigi bakit ang pagbibigay po, ito po ay susi talaga ng pagpapala. At ang sabi nga nila mga kapatid, pwede kang magbigay na walang pag-ibig. Pwede yun. Pwede kang magbigay na walang pag-ibig. Pero hindi ka pwedeng umiibig na hindi ka nagbibigay. Di ba? Walang umiibig na hindi nagbibigay Kung mahal na mahal ka, di ba? Mga sekreto namin mga lalaki, pag mahal na mahal talaga namin yung babae, gumagawa kami ng paraan para mabigyan yan. At naglalaan talaga kami ng oras para dyan. Kahit nga minsan hindi marunong magbalik yung mga babae, okay lang. No? Nagbibigay ng regalo yung lalaki, yung babae walang regalo.
Pero okay lang. Ganyan ang mga lalaki, ganyan ang nagmamahal mga kapatid, maunawain. Di ba? Pero kung isipin natin maigi mga kapatid, walang nagmamahal na hindi nagbibigay. At sabi nga nila, paano mo malalaman na tunay na mahal ka ng lalaki? Sabi nila mga kapatid, gumagawa yan ng sakripisyo. Gumagawa yan ng paraan. Pero kung ikaw ang pinapagawa ng paraan, medyo mag-isip ka na. No? Mag-isip ka na kung ikaw nang lahat ng gagawin ay ikaw nang pinapagawa ng paraan. Remember, ang mga babae, sila po yung mga prize. Kaya nga sabi nila mga kapatid, pangit tignan kung ang lalaki maraming nililigawan. Pero kung yung babae maraming mangliligaw, magandang tignan. Di ba? Mahirap naman kung yung babae maraming nililigawan. Yung babae, normal na maraming mangliligaw sa kanya. Pero hindi normal yung lalaki maraming liligawan. Di ba? Isipin nyo mga kapatid, meron bang ganong lalaki maraming nililigawan? Meron naman, di ba? Pero pangit tignan. Kasi nga, ang babae, ang mga babae patungkol sa Bible mga kapatid, kayo po ay prize. Kayo po ay trophy of the man. Kaya wag naman kayong bigla-biglang bibigay. No? Kasi trophy kayo. Kayo ang dapat paglalabanan. Hindi kayo yung mag-aaway para doon sa isang may ganun eh. So, kung saan-saan na napupunta mga kapatid. Pero ito po ang pinaka-point ko sa lahat. Bakit nga ba tayo nagbibigay? Bakit nga ba? Ang pinaka-rason dito mga kapatid, sa akin, ang pinaka-rason kung bakit ako nagiging faithful sa pagbibigay para sa Panginoon, dahil nakita ko ang resulta. Sabi nga nila mga kapatid, the experience cannot be broken. Hindi masisira ni numan kung na-experience mo na. Di ba? Kung na-experience mo na yon, kahit anong paliwanag nila, hindi nila kayang baliin yung experience mo. Experience mo yun eh. Ikaw ang nakaranas eh. Mababali ba nila yon? Ngayon, dahil sa napatunayan ko, na tunay ang salita ng Diyos, kaya ginagawa ko. Pero ang sinisiksik ko sa utak nyo mga kapatid, huwag kayong magbigay dahil utos. Magbigay kayo dahil ito ay pananampalataya. At ito ang talagang nasa puso natin. Kasi tayo mga kapatid, meron tayong free will. Gawin mo o hindi, nasa sayo yun. Hindi kita mapilitin. Pero ang Diyos mismo nagsayo mga kapatid, subukan natin siya. Kaya huwag kang magbigay ng konklusyon na hindi ka na magbibigay o magbibigay ka na kung walang ebidensya o kung hindi mo pa nararanasan o kung hindi mo pa nasusubukan. Alangan na sabihin mo masarap yung adobo, hindi mo pa natitikman. Di ba? Kinakailangan mga kapatid, matikman mo muna, masubukan mo muna bago ka magbigay ng iyong konklusyon. Yan po ang tunay na pananampalataya. Kasi nga sabi sa Bible mga kapatid, hindi masama ang sumubok. Kasi ang Bible mismo nagsabi, subukan ninyo ang bawat espiritu kung sila ba ay nakay Kristo. Dahil sila ay pare-parehas na espiritu. In other words, mga sumubok lang tayo. Pag napakinggan natin, subukan natin. Kung epektibo, tuloy natin. Kung hindi epektibo, bakit ka pa tutuloy? Di ba? Parang sabon lang yan mga kapatid. Nung sinabi na pampaputi, pangpaganda, nung sinubukan mo, walang pagbabago, bibili ka pa kaya? Di ba hindi na? Ganun po mga kapatid ang pananampalataya. Dahil sa mundong ginagalawan natin mga kapatid, alam niyo ba kung ilang ang registered religious sa mundong ito? More than 1,000. Ngayon, dahil sa sobrang dami ng religion mga kapatid, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kaya sabi doon mga, subukan natin sila. Kung sila ba talaga ay nakay Kristo. Kasi hanggat hindi mo masusubukan, hanggat hindi mo mararanasan mga kapatid, hindi mo malalaman kung totoo o hindi. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Praise God.